Yung banat kayo ng banat, pinagkakakitaan nyo na, pinagkakakitaan nyo na nga, binabalahura nyo pa. Mga ganun. Aba hoy, matakot naman kayo. Kakapalan na ng mukha yan. At saka dito sa baby boy ninyo, kahit sino pang itandim nyo dyan, wala namang pakialam ang iba sa inyo. Ha? Hindi naman artista yung baby boy ninyo. Hindi naman yan politiko. Oh, di ba? Ordinaryong vlogger lamang na gustong-gusto nyo pasikatin. Ha? Okay lang sana kung minapasikat nyo sa maayos na yung pagbablog, yung pag sa charity kasi doon naman sila nakilala. Eh hindi eh. Pinaparesan nyo ng kung sino-sino. May di na kinaawa dyan. Masyado niyang tinutorture yung ng utak ng tao, no? Imbes na kayo ay makatulong sa inyong iniidolo, kayo mismo yung nagdidiin sa totoo lang. Kayo mismo yung nagdidiin sa idol ninyo. Akala naman ninyo ay nakakatulong yung mga ginagawa ninyo at magpo-post kayo ng picture tapos doon kayo hindi kayo magkamayaw ng kapapanglait, kapapagsalita ng hindi maganda doon sa kabilang kampo. Sarili nyo lang yung pinaglululoko nyo, pambira kayo. Kasi kahit saan natin dalhin, walang ginawang masama si Beyonce. Pinagtanggol lang nila yung sarili nila at nadurog sila, naapakan sila ng dahil sa inyo. Ngayon, lumaban lang yung tao. Yan ang totoo. Lumaban lang yung tao. Pinagtanggol lang sarili nila sa mga katulad ninyong mga halimaw, mga hayok sa Diyos, mga hayok sa content, at mga taong wala namang ambag, pero kung makapagsalita nun sa kapwa, kala mo sila yung bumuhay doon sa tao. Kala mo naman may mga, kayo kumbaga sa Bisaya, na amoy bilis sa ilang kinabuhi. Wala, uy. Ha? Nagsasalita kayo ng mga panlalait. Tingnan nyo nga yung mga sarili ninyo. Mayroon diyang mga uugod-ugod na, huy. Konti na lang yung buhay nyo, magrosaryo na lang kayo, oy. Ano yung pambas kayo dyan ng pambas sa tao na wala namang ginawang masama sa inyo. At lalong-lalong walang ginawang masama sa kalingap ang pamilya na yan. Aber, ano ang pinagpuputok ng butsi ninyo? Na kesyo nag-tridor. Anong trinidor? Yung pagpapatulpo? Ha? Saan sila lalapit? Wala silang malapitan. Ayun, at sa kabila nga po mga kalingap ng nangyari kay Beyonce at sa kanyang pamilya sa lahat ng mga pambabatikos na kanilang natanggap. Sabi nga po ni Beyonce, ang mahalaga po sa kanya ay yung kanyang pamilya. Kaya kung tatanungin po natin si Beyonce, sigurado po tayo na wala na po siyang pakialam kung ano po ang gawin ni Kalingap Edu, kung ito man ay i-love team sa iba, kung magkaroon man ng panibagong partner si Kalingap Edu. Tapos na po ang kanilang kabanata, kaya po marami naman sa atin ang tanggap na at nakamove on na. Bagamat paminsan-minsan namimiss po natin yung dalawa, ay hanggang miss na lang dahil hindi na po ito maibabalik. At patungkol nga po dito mga kalingap kay Kalingap Edu, nasagot naman po niya yung tanong ng karamihan na kung siya nga po ay payag na i-love team pa sa iba. So malinaw po na nabanggit niya na focus muna siya sa pag-charity. Kumbaga kahit naman po walang love team, meron po siyang views at maraming sumusuporta sa kanya. Kaya mas mabuti po talaga na mag-focus siya sa kanyang pag-charity. At sabi nga po ni Kalingap Rob ay hindi na ila-love team si Kalingap Edu at ang hahanapin na ay yung mapapangasawa niya at makakasama sa panghabang buhay. Kung asawa lang din ang pag-uusapan at hahanapin ni Kalingap Edu, marami po available dyan. Marami pong babae na pwede siyang matagpuan. Pero syempre, iba pa rin po yung tanggap yung ginagawa ni Kalingap Edu. Sabi po nga niya, ang gusto niya ay yung maiintindihan yung kanyang ginagawa, yung kanyang pag-charity at pagtulong na ginagawa sa kapwa. At saka sa totoo lang po mga kalingap, napakadali pong mag-asawa sa panahon ngayon. Napakadali lang talaga kung gugustuhin man ni Kalingap Edu. Pwede siyang mag-asawa agad-agad, no? At alam naman po natin walang problema sa financial, sa lahat, no? Stable naman na si Kalingap Edu at kayang-kaya na niyang bumuhay ng pamilya. Kaya okay na wag nang i-love team po talaga si Kalingap Edu at asawa na ang kanyang hanapin. Dahil hindi naman po maikakaila yun pong kanyang naging tatlong ka-love team. Kahit hindi naman po natin tanongin si Kalingap Edu, masakit pa rin po para sa kanya na nag-end yung mga ka-love team niya, no? Tatlo yung kanyang naging ka-love team pero nauwi lang din sa wala. Masakit din po yun sa puso kahit hindi natin tanungin si Kalingap Edu. Kaya po para po malinawan ang lahat, narito po pakinggan natin ang pahayag ni Kalingap Edu. Lang, ikaw lang mo pala. Ha? Saan? Para ma-relax yung puso mo. Diba? Wala ka muna. Saka ano muna? Bit time. Tama yan, focus ka na lang muna sa charity mo. Kasi nasisira ba ang charity mo? Hindi na alos natamaan. Kaya ako yung mga mga kaibigan, mga kalingap na itatambal ulit si Kalingap Edu. Hindi na muna para sa akin. Ikaw, para sa'yo, ano? Pahinga muna. Ayun! Tama yan! Oh. Kaya mga kaibigan, mga kalingap, tama yung pinaglalabang ko na pahinga muna si Papa Eds kasi apektado yung kanyang charity board. Paunahin ko muna itong ayusin sa buhay ko.
Tama. Kasi medyo apektado yung ano ng fan mo. Kaya sabi ko nga, ako'y kumukontra sa mga love team ulit. Kasi may views ka naman kasi sa ano, may views ka naman sa lahat, sa mga ano na yan. Eh, kaso nga lang, gusto mong makatulong. Ang problema, ang problema kasi, Walang problema. oh, yun ang problema. Hindi nila ma-appreciate. Yun nga yung sabi ko, hindi ma-appreciate yung ginagawa mo. Kaya ako, para sa akin lang, opinion ko, wala na. Stop na kasi. Andun yung concern, andun yung lahat. Pero hindi naman nila na-accept. Eh, ano pa? Para sa akin lang naman, opinion. Akin mga ano. Oo. Hindi ka muna tayo saan. Tayo na lang muna tayo dito sa Oo. Kaya nga. Gusto pa dito payapa. Sabi ko sa'yo, payapa dito, masarap ang buhay dito. So ito mamaya, iabot ko na lang mamaya sa kay, ano, Kuya Nico. Meron din akong biniling bigas doon kahapon, galing kay Ma'am Billy Teresa. May nagpaabot din ng tulong. Okay, salamat sa lahat ng ating mga viewers. So malinaw na mga kaibigan na wala nang love team si Papa Eds. Hahanap na namin yan ng mapapangasawa. Hahanapin na namin yung oo, yung talagang ano, forever na yan. Oo. Sabi nga ni Kalinga Prab, yung forever na kailangan ni Papa Eds, yung makakatambal niya. Hindi yung love team lang, pangit. Nakakasakit lang ng puso, di ba? Kaya Ba't ikaw nanganap mo na? siyempre. Ay, ganyan tayo eh. Kailangan mahanap natin kasi minsan kasi may mga babae kasi na hindi naman sa need lang ay yung pera, need lang yung kanyang ano. Pero dapat makakuha tayo ng babae na kung ano yung meron lang tayo, doon tayo mamahalin. Hindi porket gwapo, may pera, doon ka mamahalin. Eh paano kung bumangit ka na wala ka ng pera? Di ba? Iiwan. Wala na. Ate mo si Joseph, nakahanap din. Oo, ang tagal-tagal niya. Ganun talaga. Wala tayo ng forever eh. Oo. Ito yung ano na is. 50 Tatlong beses na stroke. 50 years old yan. Nagkaroon ng asawa. Pero ikaw, huwag mong abutin Hindi niya. ka na nga. Hindi halata. Hindi halata. Ipon na ako ngayon. O, 54 na. O, liit pa ng anak niya. Bukang bata pa naman. Buwan pa lang. Wala pang taon. Oo. Ganun lang eh. Oh, magabot ng 60 yan. Yung anak niya ay ano, 6 na taon. Ano na taon. Grabe. Kaya ikaw, Kailan lang. focus ka na. Sabi pwede ka mag-asawa ng 50. Oo. Mag-anak ng 50. Oo, 50 ang anak ko. O, di ba? Mas mataba-taba pa ko kasi. Kaya naman mga kaibigan, mga kalingap na panood ninyo at talagang mismo sa harapan ni Papa Eds natin itinanong yung mga bagay-bagay na yan, yung mga inakakahaka ng ilan o kung ano pa man ay sinagot na ni Papa Eds. Sa totoo naman yung mga sinabi ko doon mga kaibigan, mga kalingap na naapektuhan yung charity vlog ni Kalingap Ido kapag may mga ganyang nangyayari. Totoo, real talk lang yung aking sinabi doon mga kaibigan.